Hey guys, so itong video na to, ipapakita ko sa inyo exactly how you can become a grad shoot photographer. So dati akong professional photographer for many years. Naka 600 or baka 700 grad shoots na rin ako sa buong buhay ko. Siguro over 5 or 6 years span yun. So sobrang master ko na to and basically dadalin ko kayo from step A to Z para ma-build yung grad shoot photography business nyo. Obviously guys, sobrang ganda ng niche na to. Malaki ang kita dito. Madami ka pang makikilalang amazing people. Kaya highly recommended ko to lalo na kung nasa college ka or kaka-graduate mo pa lang. Para sa akin, the best niche to. Okay, so yung first step is kailangan mo ng magandang website. Let's be honest, yung mga tao na makakakita sa'yo, pupunta sila sa website mo para tingnan yung portfolio mo at kung match ba yung style mo sa gusto nila. So, importante talaga na maganda yung website mo. Ang good news, maraming website builders dyan na pwedeng gamitin para makagawa ka ng magandang website ng mabilis. So, yung mga options nyo guys, meron kayong Wix, Squarespace, pwede rin kayong gumawa ng WordPress website at i-host sa something like Hostinger. Iiwan namin lahat ng links sa baba para makuha nyo yung best deal possible. Yeah, crucial step to na madalas na overlook ng marami. Yung quality website na may portfolio mo talaga ang makakadoble o triple ng conversions mo. Marami pa kaming ibang videos dito sa channel na nagtuturo kung paano mag-build ng website gamit yung mga platforms na yan. But yeah, lahat ng resources na pag-uusapan natin nandyan sa baba. So kung naghahanap kayo ng pang-build ng website, highly recommended ko ang isa sa mga platforms na yan. So sa website mo, dapat meron kang warm introduction. Ilagay mo yung rates at mga pricing packages mo. Tapos, ipakita mo yung portfolio ng mga nagawa mong work in the past. Importante din na meron kang frequently asked questions section para masagot agad yung mga tanong nila. Pwedeng maglagay ka rin ng direct calendar doon para makapag-book sila agad sa website mo. Or pwede ka rin maglagay ng form na kailangan fill upan. Tapos masasend yun sa email mo. From there, pwede mo na silang kausapin through email and, close the deal. Yung second thing na kailangan mong gawin is mag-shoot ka para sa maraming student groups. Now, ang reason naman dito is mag-open kasi ito ng maraming doors and opportunities through word of mouth. Yung mga students, madalas nagkukwentuhan yan. Nagtatanungan sila ng mga recommendations, lalo na pagdating sa photography. So kung makakapasok ka sa iba't ibang student groups, sobrang makakatulong yun sa'yo. Nung nasa UCLA ako, nagsushoot ako para sa maraming student groups. Mga dance groups, a cappella groups, student organizations, at iba pa. Dahil sa mga shoots na yun, may kilala ka ng maraming tao. Tapos may kilala ka rin as yung photographer. So pag dumating na yung grad season at nagtanungan na yung mga tao, sino magsushoot ng grad photos ko? Sasabihin nila, oh, kilala ko si Charlie, siya yung nag-take ng headshots ko para sa student group na to. Pero syempre, mas madaling sabihin kaysa gawin. Lalo na kung wala ka na sa college. So, kailangan mong magkaroon ng insider sa ganitong setup. Kung nasa college ka pa or you just recently graduated, malamang may mga kakilala ka na dun. So, malaking advantage yun. Kung wala naman, kailangan mong humanap ng insider and then slowly, alam mo na, i-work mo yung way mo sa ecosystem na yan. Next thing na kailangan mong gawin is mag-practice ng grad shoots. Medyo iba kasi ang grad photography sa ibang types ng portraits. So, di ko alam kung may experience na kayo sa portraits, assuming na meron naman kayo kahit papano, but taking grad photos, medyo iba to. Hindi naman sobrang layo, pero meron talagang special techniques and stuff na dapat nyong malaman. Kaya nga, recommended ko na i-build nyo yung portfolio nyo sa grad website nyo. Hindi pwedeng normal portraits lang. Kailangan talaga may pictures kayo ng ibang students na nag-graduate with their sashes, caps, gowns, lahat ng ganyan. Dapat yung exact types ng photos na gagawin nyo for your grad shoot clients. Habang ginagawa nyo to, madidiscover nyo yung best location sa iba't ibang campuses, malalaman nyo yung best poses, tapos maintindihan nyo kung ano yung best times para mag-take ng photos. Na usually, guys, is early in the morning or late afternoon. And yeah, special type of portrait photography to. Iba yung mga poses for grad shoots. Kaya I recommend na i-check nyo yung portfolio ko. Tignan nyo yung mga gawa ko, tapos i-recreate nyo yun for your work. Next, kailangan mong mag-offer ng maraming affordable shoots sa simula. Kung wala ka pang nagagawang grad shoots before at puro ibang types ng photography lang ang sa website mo, obviously hindi ka makasingil ng mataas agad. Or kung magtaas ka man, mababa yung conversion rates mo at konti lang ang magiging clients mo. So, ang dapat nyong gawin guys is i-build yung graduate portfolio nyo specifically sa mga taong naka-grad attire talaga. Pwede kayong mag-work muna with friends kahit mag-offer pa kayo ng free session. Basta makabuo kayo ng solid portfolio ng mga 3 to 5 groups. Pag meron na kayo nun, mas mataas yung leverage nyo. Lalo na kung magaganda yung photos. So, wag nyo masyadong intindihin yung profit sa simula. Hindi pa yun ganun ka-importante. Instead, gagawin nyo tong mga shoots para makakilala ng mga tao sa campus, para matuto at gumaling pa. And of course, para madagdagan yung photos sa online portfolio nyo. Alright, so yung next na kailangan mong gawin, ito yung secret sauce ko, at yun ay marketing. Okay, so lahat ng photos na kinunan mo, i-post mo. Kunin mo yung Instagram or ibang social media platforms nila, tapos itag mo sila. Nung time na ginagawa ko pa yung grad shoots, pinapost ko lahat ng shoots sa Facebook. Gumagawa ko ng album, tapos tinatag ko sila doon. And grabe, effective talaga na marketing tactic yun, right? Matatag sila,
makikita ng mga friends nila sa Facebook feed. And syempre, yung album na yun nakapangalan sa photography business ko, so malalaman ng iba na photographer ako. Madami akong nakuhang clients dahil doon. Pero syempre, lalo na yung mga bata ngayon, di na masyadong gumagamit ng Facebook. So ang recommendation ko is gawin nyo naman to sa Instagram. Gumawa kayo ng stories gamit yung pictures nila. Tapos itag nyo sila. Madali lang nilang marerepost yung stories nila. And the more you do this, mas lalawak yung reach nyo at mas maraming tao ang makakaalam na nag-grad photography kayo. So guys, Instagram din is going to be a very important part of your portfolio. Kasing importante lang ng website mo. So sa Instagram mo, dapat may nakapost kang iba pang grad photos. And kailangan talagang may distinct style ka ng photography mo. Over time, pwede mong ma-workout yung lighting na gusto mo, yung edits na ginagawa mo. Ako personally, gusto ko yung mas yellow-orange look sa photos ko. It gives that California vibe. And I think maraming taong gusto yun. So don't think na kailangan sobrang color accurate yung photos mo and stuff like that. They don't. Ang kailangan lang talaga ay magustuhan ng ibang tao yung style mo. So habang dumadami yung shoots mo, gusto ko talagang i-emphasize na yung customer service mo dapat on point. Dapat makipagkaibigan ka sa lahat ng sinushoot mo. Maging friends mo sila, maging friends mo yung family nila, be really friendly and kind. Kasi kapag friend ka nila, mas malaki ang chance na i-recommend ka nila sa friends nila. Hindi ka lang photographer, you're also a friend. Nag-hangout ka with them for 1, 2, 3 hours and during that time, kailangan mong i-build yung friendship na yun. So guys, bago ko i-end tong video na to, may ilang tips ako para sa inyo. Yung emotion sa grad shoots. Super important yun, di ba? Hindi lang tayo kumukuha ng serious photos ng mga taong gagraduate. Marami sa kanila, kasama nila yung mga friends nila, nag-e-enjoy and having fun. Basically, gusto nating makapture yung good memories and good emotions. So bilang photographer, kailangan mo talaga magawa yun. And to do this, maraming ways para ma-evoke yung certain emotions or poses mula sa grad shoot clients mo. What I usually do is sinasabi ko lang, oh sige, tawa. Medyo weird yung statement na yun. And usually nagugulat sila like, ano, tatawa lang ako basta? Tas ayun, nagsisimula na silang tumawa talaga. O kaya, sasabihin ko, magtinginan kayo tas tawa lang kayo. Effective din yun. Pwede mo silang pagdalin ng mga props, kunwari, champagne. Madalas kong tinatapos yung mga shoots ko with popping champagne. Super dynamic ng post na yun. And gustong-gusto ng mga tao i-post yun sa social media nila. Kaya highly recommended ko yun. Pwede mo rin silang pagdalin ng signs or ibang props. Meron akong clients na nagdala ng In-N-Out fries. Tapos binato nila sa ere. Super cool nun. Parang ginawa nilang confetti. And yeah, you can get really creative. The more creative, the more likely na yung shoot na yun magiging viral. And mas malaki yung chance na i-share nila yung photos sa social media nila. Pinapahawak ko rin ng kamay yung mga group of friends habang naglalakad sila papunta sa camera. Yeah, madaming mga poses na pwede mong implement with your clients. Tignan nyo lang yung ibang grad photography for inspiration. Definitely isulat nyo. Have it written down somewhere. Kasi lagi kong sinasabi, kung di mo sinulat, di mo natutunan. Now, overall guys, yung pag-shoot ng grad photography is an amazing niche. Super na-enjoy ko yung time ko nung ginagawa ko yun. Sadly, hindi ko na siya nagagawa ngayon since masyado na akong busy sa ibang bagay. Pero para sa mga photographer na gustong kumita ng pera at makakilala ng maraming tao, I think this is such a great niche. I hope naging helpful tong video na to sa inyo. Again, lahat ng resources na napag-usapan natin sa video na to, nasa baba lang. If gusto nyong i-support yung channel, pwede nyong gamitin yung mga links na yan para mag-build ng website. Thanks so much in advance and yeah, if na-enjoy nyo to, make sure to hit that like button and mag-subscribe for more content like this. Thanks for your time and takit sa next video.